Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin ngayon si Ernesto Ancheta, 54 anyos, asawa ni Marilyn Ancheta, at Luis Tomas, 38 gulang, asawa rin ni Marlene Tomas. Lumahos pa sila galing ng Nueva Ecija para humingi ng tulong. And sige, alamin ho natin, kayong dalawa magkakababayan sa Nueva Ecija. Isang inyong reklamo. At ang reklamo ninyo, yung misis ninyo doon sa kapwa nagtatrabaho sa Saudi po. Sa Saudi. O ngayon, ang gusto lang natin dito, may pananakit, may pang-aabuso ng mga Arabong amo. Paanong pananakit ho? Sa isa iyo muna, sa isa. Papa. Sinasakal po. Tapos Sinasakal? Opo. Ilang taon ang misis mo roon? Ilang taon ang misis mo ngayon? Ilang taon na siya? 34 po. 34. Pero ilang taon na rin siya nagtatrabaho roon? Pang 7 buwan pa lang po, sir. 7 buwan pa lang. So, misis mo, nagsumbong sa'yo, sinasakal siya. Opo, sir. Kumusta naman? Maliban doon, ang sinabi ng misis mo? Ang pananakit? Tsaka hindi pinapakain. Alas 10 po ng gabi nung pagkumakain sila eh. So, gabi na pag pinakakain. Opo. Maliban doon sa pananakit, ano pang ginagawa ng... Tsaka ibang bahay po pag sila yung nagtatrabaho po eh. So, nililipat siya sa iba't ibang bahay. Opo, sir. Parang pinagpapasapasahan siya Opo. sa mga kamag-anak ng Arabong loko-loko. Opo, sir. Overwork. Ganon. Parang mandami siyang amo, kumbaga paikot-ikot siya. Opo, sir. Sa'yo naman, anong... Ganon din yung sinabi niya. Ganon din ang po. misis nyo. Oo. Dahil isang amo nila eh. Kasama. So sa akin, ang gusto kong malaman, umalis sila dito sa ating bansa na talagang kompleto ang papeles. Sila naman ay talagang merong tawag dito na may mga lehitimong dokumento sa agency, hindi sila yung direct hire. Hindi yung ibig sabihin na may nag-recruit sa kanila sa probinsya pagkatapos sumama sila tapos nakalabas dahil may direct hiring dito, talagang dumaan sa agency. Duman sila sa agency po. Sa agency. Saan ang agency lang dito sa Maynila? Alam niyo ba? Angle po. Sa? Angle po. Sa? Malate, Maynila. Malate. Sa Anong pangalan ng agency? Angle po. Angle. Okay. Nakasama ninyo misis ninyo nung pumunta rito sa Maynila? Ay, hindi po. Sila lang po. Sila lang? Pumunta. Okay. So, pareho, parang iniikot-ikot sila sa mga bahay nitong Arabo na to, iba't ibang bahay, parang pinagtatrabaho, sinasaktan, tapos sinasakal, at pagkatapos gabi na pag pinakakain, alas 10 na ng gabi. Opo. Yun ang text niyang yung misis niya eh. Pero huli nyo nakausap 2 buwan na. Opo. Yun lang huling usap namin. So hindi nyo na nakakausap ngayon? Hindi na po. Hindi na nakapag-text? Hindi na po. Yung rooming niyang ginagamit niyang asawa niya. Okay. Yung ginagamit nila. Okay, sige. Para sa mabilisang aksyon, sa linya natin si Josephine Tobia, Hepe ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am, magandang gabi ho sa inyo. Yes, good evening po sa inyong lahat dyan. Alright, ma'am. Dalawa naman ho ritong kababayan ho natin. Galing pa ho, lumuwas pa ng Nueva Ecija, ang kanilang misis, pareho ho. Sinasakal daw ng kanilang amo. Maayos naman yung pag-alis. Dumaan naman ho sa tamang proseso. May agency, Angle yung ang pangalan. Sa kanila, ma'am, parang gusto na lang pauwiin kasi ito ho'y pinaikot-ikot sila sa ibang bahay ng mga kaanak din ng sinasabing amo nilang Arabo, sinasakal. Yun ho ang complaint. Kaya lang, hindi na raw ho nila pwedeng makontak, 2 buwan na. Ano ho magagawa ho ng ating pamahalaan o sa mga ganitong klaseng reklamo ho na tulong natin sa kanila? Okay, unang-una po, check natin yung agency niya kung lisensyado o active pa, no? Pangalawa, tatawagan na natin yung ating welfare officer, i-refer na natin itong 2 OFW para ma-check nila, ma-verify yung kanilang sitwasyon. At kung talagang desisyon ng mga OFWs na magpa-uwi, then we will make sure na marirepat sila as soon as possible. Alright. Ang mga misis niyo ba talagang humingi ng tulong sa Clola para pumunta rito sa amin para makauwi na? Or ano ba?
Anong sabi sa inyo? Gusto niya pumunta kami rito sa may sa Okay. inyo po Okay. para makauwi sila kaagad. Talagang humihingi raw ho ng saklolan makauwi na. Kaya gusto na talaga dahil nga ho talagang sinasakal. Abay, hindi pa. Pag pinapakain, gabi na ho, ma'am. So, ma'am, siguro dito, ano hong gusto ninyo mangyari? Samahan ho namin sa inyo kasi pwede ho tayo mag-usap sa ere. Kaya lang, action na hong gusto namin. Pwede ho. Yes, ma'am. Pwede po silang papuntahin kaagad sa amin. Alright. Bukas na bukas. Okay. Para ngayon pa lang, we will get all the information from your staff. Okay. Para we can communicate with the post immediately, no? Okay. After this conversation. Okay. Ang kailangan lang talaga malaman natin ay kung ano talaga ang ginagawa ng amo. At saka yung sinabi ninyo na pinapalipat-lipat, Yes, ma'am. bawal yun. Bawal Okay. yun. Kung sinotolerate yan ng agency, the agency should be responsible for that. Okay. Ma'am, sa maikling salita lang, ma'am, pero para doon ho sa mga aalis na rin ng bansa, I'm sure magsa-seminar din sila, ino-orient sila, maganda ho siguro manggagaling ho sa inyo, parang warning na rin, ay hudyat na ho para malaman ano ho magagawa ng mga OFW natin aalis para kung dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ano kanilang magagawa at anong hakbang inyo magagawang mabibigay ho sa pamamagitan ng programang ito. Opo, sana po yung ating mga kababayan na gustong magtrabaho overseas, make sure lang na yung mga ahensya ninyo ay lisensyado ng POEA. Make sure na nakita ninyo ang mga pangalan dyan sa listahan ng POEA, ang mga ahensya na yan. Huwag na huwag magtitiwala sa mga individual o mga taong nagpapanggap na sila ay recruiter dahil dito nag-uumpisa ang illegal recruitment. Pangalawa, meron tayong mga hotlines na pwede nilang tawagan at i-confirm sa amin, 551-1560 at saka yung ating text number 917-898-6992. Okay. So, may Facebook din po tayo o Okay. official Facebook. So, pwede po silang kumontak sa amin sa mga numerong ito. Kayong mga mister, gusto nyo, andyan na ngayon, si ma'am, gusto nyo, Josephine. gusto nyo sabihin sa kanya, meron kayo sasabihin? May pambilin sa kanya? Kausap nyo nga. Pwede. Gusto namin makauwi po sila, sir. Ayun. Baka mamatay si... Kaya nga po, Palaging Okay. sinasaktan yung miss namin po. Gagawa ng hakbang ngayon si... Opo, Josephine. mapapauwi po natin sila kaagad as soon as ma-check natin sila sa abroad. Ano? Sa Riyadh ba ito? Sa Jeddah? Sa Daman po. Al-Hasa Kingdom, Kingdom. Saudi Arabia, ma'am. Okay, we will just have it checked later. Alright, sige. Alright. Well, okay na sa inyo. Sir. Huwag po kayo mabahala. Yung mga Oo. asawa, Right. ng OFW. Tutulong at sasamahan namin kayo. Maggagawa ng hakbang para mapauwi agad, ha? Ma'am Josephine, thank you so much po, ma'am. You're welcome po. Thank you po. Alam mo, Lex, ito yung Oo nga problema talaga na kuminsan, yung mga nanonood sa atin, importante kasi maraming nanonood sa atin. Ha? Yeah. At saka kuminsan yung Ng mga mga ibang OFWs. gustong lumabas ng bansa, ay sa ganitong klaseng mga sumbong, nakikita nyo, at least nabibigyan kayo ng mga input na next time, alam niyo kung inyong gagawin, just in case, kung yung mga mister ninyo, asawa ninyo, sinapit ay ka na rin. Okay?